Mga kwento ni Felmo. Maliban sa Pasko, Bagong Taon, at kapag may piyesta ay isa sa inaabangan ko ay yung undas. Pagka ganoong panahon kasi ay maraming mga taong uuwi at pumupunta sa mga sementeryo. Sa nakalipas na mga taon, pagka ganoong okasyon ang ginagawa ko pagka umaga, nag-aabang ako ng mga pasahero sa mga terminal ng bus at jeep. Pag sinipag naman, doon na rin ako sa mismong sementeryo nag-aabang. Hindi ko na matandaan kung November 1 o 2 nangyari ang karanasan na ito. Basta ito pa yung mga panahon na hindi pa kasagsagan ng pandemya. Buong umaga noon ay hindi ako nakapagbiyahe gawa ng hiniram yung motor ko ng isang kaibigan. Bandang hapon naman, naisauli na ito. Medyo asar pa nga ako nung dahil ko konti na lamang yung naiwang gasolina. Ang ginawa ko naman para makabawi ay naisip ko na buong gabi ako papasada. Nung una, sa terminal ako nag-aabang pero nung alam ko na wala masyadong tao ay doon na ako nag-abang sa isa sa pinakamalaking sementeryo sa bayan. Yung sementeryo na ito, parang pinagsamang public tsaka private. Bali may konting harang lamang na namamagitan. Ewan ko lang sa ibang bayan pero dito kasi sa bayan namin yung puntahan talaga ng mga tao sa mga sementeryo ay sa bandang hapon o gabi kaya naman expected ko na marami talagang tao nun. Nung una, tumambay muna ako sa pinakamalaking pasukan ng sementeryo. Medyo marami-rami rin yung naihatid ko nun. Maya-maya pa ay lumipat na rin ako sa isa pang pasukan. Maghahating gabi na nung nakaramdam ako ng pagod tsaka gutom. Ang ginawa ko ay pumunta muna ako sa bahagi ng sementeryo kung saan may makikitang hilera ng mga food stall o mga makakainan. Habang namimili ng kakainin, bigla na lang umulan ng ubod ng lakas. Takbuhan lahat ng tao kasali na ako. Sumilong ako sa tent ng isa sa mga food stall. Bali doon na rin ako kumain. Naalala ko na yung in-order ko ata noon ay lomi tsaka balot at kwek-kwek. Kumain ako habang umuulan. Hindi naman tumagal yung ulan, bali parang siguro mahigit sa kalahating oras lang yun. Tuloy-tuloy yung pagbuhos nun. Patapos na akong kumain ng isang pamilyar na boses ang biglang tumawag sa akin mula sa likuran. Uy, iho, ano't gabing-gabi na ay nandito ka pa rin sa sementeryo? Kasama mo ba yung mama mo? Tanong sa akin ni Tio Carding, kapatid ni Mama. Bahagi si Tio Carding ng Civil Service Guardian. Siya yung nagbabantay at pinapanatili yung kaayusan sa sementeryo ng undas. Tapos na ata yung duty niya nung nagkita kami. Tio Carding, kayo pala yan. Maano po? Hindi ko kasama si Mama eh. Andito ako kasi namamasada ako ng habal. Baka gusto niyong kumain dito, Tio. Order lang kayo. Libre ko. Naku, wag na. Salamat. Busog pa ako. Madami na akong kinain dun sa may istasyon eh. Nakadalo ka na ba sa mga kamag-anak nating nakalibing dito? Parang hindi pa kita nakikitang dumalaw ah. Alam mo mabuti. Samahan mo ko. Dadalawin ko sila ngayon. Lakarin na lang natin para mabilis matunaw yung kinain mo. Sabi ng tiyuhin ko. Medyo nagilty rin ako sa sinabi ni Tio. Totoo din naman kasi na hindi pa ako nakakadalaw sa puntod ng mga kamag-anak namin. Kahit ilang beses na akong pabalik-balik sa sementeryo na yon. Tinapos ko na kainin yung balot sabay sumunod na ako kay Tio. Bumili muna kami ng bulaklak tsaka kandila na rin. May hawak-hawak na lampara si Tio nun. Ito na rin bali yung nagsisilbi naming ilaw. Maayos din naman na sa ganoong oras, madaling araw kami dadalaw. O konti na kasi yung tao at madali na kaming makakadaan. Hindi kagaya pagka umaga
o hindi kaya bandang hapon na sobrang dami ng tao. Habang naglalakad, naalala ko bigla na may sinabi sa akin si Mama tungkol dito kay Tio Carding. Sabi niya, kahit medyo tahimik at strikto lang itong si Tio ay mabait din naman ito. Isa pa sa ibinahagi ni Mama ay may kakayahan daw itong si Tio na makakita ng iba't ibang nilalang na hindi basta-basta nakikita ng ordinaryong tao. Sa madaling sabi, meron itong third eye. Dito na ako nagkaroon ng kuryosidad, kaya umandar bigla yung pagiging pasaway ko. Sa bawat nililikuan naming daan ay panay yung tanong ko kay Tio kung nakakakita ba siya ng mga multo. Tuloy-tuloy lang yung pagtatanong ko hanggang sa nakulitan na ata si Tio sa akin kaya sinabi niya sa akin na, "Ikaw bata ka, ba't ka ba't tanong ng tanong? Wala pa akong nakikitang multo. Alam mo, nakukulitan na ako sa iyo ah." "Sige po Tio, hindi na po mauulit." Pangisi-ngisi lamang ako noon habang nakatikim ng sermon. Hindi na rin ako nagtanong pa. 5 lahat yung puntod ng kamag-anak na dadalawin namin. Tapos na naming dalawin yung 4 noon. Yung huli naming dadalawin ay ang puntod ni Lolo Pedring. Yung puntod niya ay nakapwesto malapit doon sa boundary ng public cemetery. Habang papunta, madadaanan namin yung isang puntod na iniiwasan. Dahil umano merong nagpapakitang black lady sa parte na yon. Yung puntod na tinutukoy ay puntod ni Don Julio. Ayon kasi sa mga naririnig ko mula sa mga kakilala ko na nakatira malapit sa sementeryo, tuwing dadalaw daw sila sa parte na yon, lalong-lalo na kapag gabi, ay meron umano silang naririnig na umiiyak na boses ng babae. At syempre, meron ding mga nagpapakita nun. Hindi lamang black lady, ultimong white lady. May pagkakataon din na isang itim na kabayo yung basta-basta na lamang makikita. At minsan naman ay meron ding makikitang batang naghaharutan. Nangyayari lahat ng yon pag sumasapit ang madaling araw. Dagdag pa ng mga kakilala ko nung dekada 80 umano hanggang 90, merong gumagalang serial killer at nambibiktima sa sementeryong ito. Sa hindi malamang dahilan, lahat ng mga napapatay ay inilalagay sa ibabaw ng puntod ni Don Julio. Hindi lang mga bangkay yung nakikita nun. Maraming beses na rin na may inilalagay doon sa puntod na garapon o lata na may lamang batang pinalaglag. Natigil lamang umano ang mga paglalagay ng mga bangkay nang pinaglagyan na ng bakod yung buong sementeryo. Dahil na rin siguro sa mga madilim na pangyari sa lugar na yon, ay hindi talaga nakapagtataka na may mga kwentong katatakutan sa lugar. Ang buong akala ko talaga ay makakaranas kami ng Tio Carding ng kababalagan habang padaan kami doon, pero wala namang nangyaring ganon. Tuloy-tuloy lang yung lakad namin hanggang sa marating na namin yung kay Lolo Pedring. Pagkatapos naming mag-alay ng bulaklak, kandila at dasal, naglakad na kami. Dinaanan muna namin yung kasama ni Tio Carding na isa ring civil service guardian na noon ay nagdu-duty pa rin. Kinuha niya dito yung pinatago niyang kahan ng Marlboro. Pagkatapos noon, naglakad na kami pabalik sa dinadaanan namin. Nang malapit na kami sa may puntod ni Don Julio, napapansin ko na parang naging balisa bigla si Tio Carding. Para bang pabagal ng pabagal yung mga lakad niya noon. Maya-maya ay nakita ko na lamang na umiba siya bigla ng daan. Dumaan siya sa parte kung saan makitid at may mga talahiban. Takang-taka naman ako nung una pero sumunod ako sa kanya.
Pahirapan yung pagdaan namin doon dahil sa mga matutulis at nagtataas ang mga talahib. Bukod ron ay patalon-talon na rin kami sa mga puntod. Nagawa ko pang maitanong kay Tiyo kung bakit doon kami dumaan. May malaki namang daanan sa may gilid doon. Hindi na siya nagsasalita sa puntong yon. Maya-maya ay nakalagpas naman kami. Dito ko ulit tinanong si Tito kung bakit doon kami dumaan. Iyo, wag na wag kang lilingon sa likod mo ha. Sambit niya. Ako naman nadala ng kuryosidad. Bigla akong napatingin sa likuran ko. Nanlaki yung mga mata ko sa nakita nun. Sa bahagi kasi kung saan naroroon yung puntod ni Don Julio, ay may 2 bata na nakaupo ang nakita ko. Medyo malabo yung figura ng mga yon. Para silang nakayuko lang. Nakasuot sila pareho ng kulay puting damit. Laking gulat ko bigla dahil sa isang iglap ay may isang figura ng babaeng nakaitim. Ang bigla na lang dumaan sa harapan ng mga batang yon. Sobrang bilis na akala mo lumulutang. Sa sobrang gulat ko ay ibinalik ko kaagad ang tingin ko kay Tio Carding. Nakita ko na tuloy-tuloy lamang pala siya sa paglalakad at medyo malayo na siya sa akin noon. Tumakbo na lamang ako noon para mabilis ko siyang maabutan. Ang akala ko ay hanggang doon lang yung mararanasan naming kababalagan. Pero hindi pala. Ilang beses kaming lumiko sa madaanan hanggang sa isa na namang malaking daan yung biglang iniwasan ni Tio Carding. Sa puntong yun ay doon naman siya dumaan sa mabahang parte ng sementeryo. As in lumusong talaga siya noon sa baha na abot tuhod. Partida, nakasapatos pa siya noon. Tapos nakamaong. Nagdadalawang isip talaga ako nung una kung lulusong din pa ako kagaya ni Tio Carding. Pero no choice na rin ako kasi mas alam niya kasi yung daanan doon. Itinaas ko na lamang yung pantalon ko. Mabuti na nga lang at nakatsinelas ako. Nakaramdam ako ng pandidiri habang lumulusong kami sa nanlilimahid na baha. May kasama kasi itong amoy na hindi ko maintindihan. Basta mabaho. Bukod rin sa mga nakikita kong basurahan doon sa baha, ay ramdam ko rin yung mga burak na nasa ilalim nito. Nagbigay rin ng matinding pandidiri sa akin nung napagtanto ko na sa ilalim pala ng baha na yon, meron ding mga nitso. Paano kaya kung nagsama na yung mga katas ng bangkay dun sa baha, diba? Basta, grabe talaga yung naramdaman kong pandidiri nun. Sa punto na yun ay hindi na ako nakatiis. Ilang beses kong tinanong si Tio Carding kung ba't dun na naman kami dumaan. Hindi pa siya sumasagot nung una. Hanggang sa sinabi niya bigla sa akin na pag meron umanong tumawag sa pangalan ko, pag may narinig akong umiiyak, wag na wag akong lilingon at wag na wag kong sasagutin ang tawag na yon. Pagka naman naramdaman ko na may humawak ay ganun din umano ang gawin ko. Wag kong pansinin. Ramdam ko na seryoso ang pagkakasabi sa akin ni Tio Carding. Alam ko na rin na sa punto na yon na may hindi magandang nangyayari. Tuloy lang yung pagdaan namin sa baha hanggang meron na akong narinig na parang may tumatawag sa akin. Hindi lang isang beses kundi halos pag may nadadaanan kaming ay meron talagang tumatawag sa akin noon. Bukod dron ay meron din akong naririnig na umiiyak. Halo-halo. Habang naririnig ko yung mga tawag at saka mga panaghoy, ay bigla na lamang meron akong naramdaman na may humawak sa kaliwang kamay ko.
Nakaramdam din ako doon sa bandang hita at sa kanang balikat. Pero nakapagbigay talaga ng kilabot sa akin ay sa may bandang pa ako na nakalubog sa bahanon. May humawak din doon. Tiyo Carding? Ano yun, Tiyo? Nanginginig na ako sa takot doon. Huwag mo na lang kasi pansinin. Bilisan mo. Malapit na tayo dun sa may lupa. Nasa baha pa kami noon nang bigla na lang umambon at umulan. Dito namin mas binilisan lalo ang pagkilos. Hanggang sa marating na namin yung parting may lupa. Mabilis din kaming tumakbo ni Tiyo doon para humanap ng masisilungan. Doon kami tumigil sa tapat ng poste ng ilaw. Inayos ko yung sarili ko. Si Tiyo Carding, payosi-yosi lang. Kamusta? Hindi ka ba nasaktan? Tumingin ka ba dun sa mga sumisigaw? Tanong niya. Okay lang ako, Tiyo. Hindi ako tumingin nun, baka kung ano pa yung makita ko eh. Gaya dun sa puntod ni Don Julio. May nakita po akong bata na nasa ibabaw ng puntod. Tapos may isang nakaitim na babae yung dumaan tapos nawala. Nung lumakad naman na tayo sa baha, may mga humahawak sa kamay, balikat tsaka pa ako. Ano po ba yung mga yun? Sunod-sunod kong tanong sa kanya. Ayon kay Tiyo Carding, mga ligaw umano na mga kaluluwa na nasa sementeryo yung nagpaparamdam. Naaakit umano yung mga kaluluwa na yon sa akin dahil meron umano akong negatibong enerhiya. Yung tinutukoy niyang enerhiya ay ang labis na galit, pagkainis, maraming iniisip, pagkalungkot at yung nangyari na labis na takot. Sa tuwing nararamdaman ko yung takot ay lalo ko umanong pinapalapit sa akin yung mga multo. Naaakit umano talaga sila sa mga taong matatakotin, kaya nagagawa nilang magparamdam. Ang tanging magandang sinabi sa akin ni Tiyo ay wala na umano siyang nakitang mga multong sumusunod sa amin noon. Pagkasabi niyang yon, guminhawa na bigla yung pakiramdam ko. Naging kampante kumbaga. Ang buong akala ko, wala na talaga, Sir Seth. Hindi pa pala. Doon na kami dumaan sa malawak na daanan. Nung halos abot tanaw na namin yung parting labasan ng sementeryo, nakita namin na may maraming tao ang naglalakad papasok sa sementeryong yon. Halo-halo ito. Bata, matanda. Babae, lalaki. Meron pa ngang nakasuot na parang pari eh. Sa likuran naman ng pari ay merong grupo na nakasunod. Pasalubong na sa amin yung itsurang pari kaya bumati ako ng "Good morning, Father." Pero parang wala itong narinig. Tuloy lamang ito sa paglalakad. Hindi ko na lamang din ito inintindi. Baka kasi naman ay hindi lang talaga ako narinig doon. Nung nakalagpas na sa amin yung mga tao, tinanong ko na ulit si Tiyo Carding. "Tiyo, may mga tao pa pala na bumibisita sa sementeryo kahit mag-alas-dos na ng madaling araw, no?" Humigop ulit si Tiyo Carding ng sigarilyo. Sabay tingin sa akin na medyo napapangiti nun. "Iho, sigurado ka bang mga tao yung nakasalubong natin?" Napakunot noo pa ako nung una. Hindi ko nakuha yung ibig niyang sabihin. Nang napagtanto ko na, ay biglang nilingon ko yung mga tao sa may likuran. Nanlaki talaga yung mga mata ko gawa ng wala yung mga tao sa likuran namin nun. Para bang nawala na lamang sila bigla sa dilim. Sa pangatlong pagkakataon ay gumapang ulit sa buo kong katawan yung pakiramdam ng pagkatakot. Ilang di pa na lamang noon at makakalabas na kami ni Tiyo sa labasan.
Halos patakbo na ako nun. May mga nakikita na kami mga tao na nagtitinda, naglalakad at mga nakatambay. Sa puntong yon ay sigurado na ako na totoong tao na yung mga nakikita namin. Inutusan ako ni Tio Carding na magpausok. Tradisyon kasi sa amin dito na pag nagpupunta ka sa sementeryo, kailangan daw talaga magpausok. Ginagawa yun para hindi kami dalawin ng mga kaluluwa galing sementeryo. Pahirapan yung paghahanap ko ng pwedeng sunugin. Halos basa kasi lahat ng paligid. Mabuti na lang at may nakita ako mga kabataan doon sa may kanto na gumagawa ng pausok. Sinabi ko kay Tio, doon na lang kami pumunta. Kapalit naman ng pagpapausok namin ay binigyan namin ng mga kabataan ng barya. Niyaya ko na noon si Tio na ako na yung maghahatid sa kanya sa bahay nito. Pagkarating niya sa bahay, nagbilin ito sa akin na pag umuwi ako ay huwag ko daw dadalhin sa loob ng bahay ang suot ko ng gabi na yon. Magsaboy din ako ng asin para masigurong hindi ako nasundan ng mga ginambala naming mga kaluluwa sa sementeryo. Para naman daw sa dagdag kaligtasan ko, bago matulog, ipagdasal ko na ligtas ako at buo kong pamilya. Ipagdasal ko rin yung mga nagambala naming kaluluwa. Hindi naman bago sa akin yung pagdalaw sa mga puntod ng mahal namin sa buhay. Maraming beses ko na rin ginawa yon. Yung karanasan lang talaga namin ni Tio Carding ang hindi ko makakalimutan. Dahil nagbigay talaga ito sa akin ng matinding kilabot.